Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Ngayon po ay dakilang kapistahan ng Pentecostes. Hihilingin natin sa Diyos na tayong lahat ay pamunuan at gabayan at lukuban ng banal na Espiritu para tayo'y maitapit sa ating Panginoong Hesus at sa Diyos Ama na ipinagkatiwala ang banal na Espiritu para tayo pabanalin. Sa kanyang diwa, sama-sama tayong magpapasalamat at magdarasal para sa mga mahal natin sa buhay na hindi natin kasama ngayon. Ipagdadasal din po natin ang lahat ng mga may sakit, ang lahat ng mga nawawalan ng pag-asa, ang lahat ng mga nasa bingit ng kamatayan, at yung mga mahal natin sa buhay na namayapa na. Kasama ng ating hiling, atin din pong ipagdadasal ang mga humihingi sa atin ng panalangin, ang mga nagpamisa ngayong oras na ito, ang mga patuloy na nagtataguyod sa pambansang dambana at lahat ng diboto at pilgrims ni Santo Padre Pio. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa biyaya ng Espiritu Santo, tayo ay magpakumbaba sa Panginoon. Aminin natin na tayo ay mahina. Aminin natin na tayo ay nagagalit, nawawala ng pasensya, nag-iimbot, nag-iisip ng masama sa kapwa, na nagdadala sa atin papalayo sa ating Panginoong Hesus. Nagdadala sa atin papalayo sa Diyos. Kung kaya nga, aminin natin at humingi tayo ng tawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Sabay-sabay nating dasalin, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. At sa luma'y kapayapaan,
Pasasalamatan ka namin dahil sa dakila mo aking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos sa pangmakapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, Nanang, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinabanal mo ang iyong pandaigdig na sambayanan sa ipinahahayag mo ngayon sa dakilang kapistahan. Gawin mong ang buong daigdig ay mapuspos ng ganap sa mga kaloob ng Espiritu Santong bigay mo sa lahat para puspusin ang kalooban ng tanan noong ang mabuting balita ay simulang ipangaral. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Basa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentekostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagunot ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika, ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos.
Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang atin-ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Kapadosya, sa Ponto at sa Asya. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Cirene, at mga nakikipanirahang mula sa Roma. Maging mga Hudyo at mga naakit sa Judaismo. May mga taga-Kreta at Arabia pa rito. Paano sila nakakapagsalita sa ating wika tungkol sa mga kahangahang gawa ng Diyos?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri ka, Poong Diyos, nitong aking kaluluwa. O Panginoong Diyos, kay dakila mong talaga. Sa daigdig ikaw poon, kay rami ng iyong likha. Sa dami ng nikha mo'y nalaganapan ang lupa. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok, pagkat doon mula sila. Taglay mo ang espiritu upang buhay ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Sana ang iyong karangalay manatili kailanman. Sa lahat ng iyong likha, ang madamay kagalakan. Ang awit ng aking puso, sana naman ay kalugdan, habang aking inaawit ang papuri sa may kapal. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi masasabi ninuman, Panginoon si Jesus, kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasalahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa'y binigyan ng kaloob
na naghahayag na sumasa kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sapagkat si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama, at kami isa sa Kanya at mananahan sa Kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa gitna ng mga sugat ng panahon, sa gabi ng takot at pag-aalinlangan, bigla nang lumitaw si Jesus sa gitna ng kanyang mga alagad. Hiningahan niya sila at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo, ang buhay at lakas na nagpapalaya sa atin sa takot at nagbibigay tapang upang magmahal at magpatawad. Ngayong araw na ito, inaanyayahan tayo na buksan ang ating puso sa Kanyang Espiritu na siyang bukang liwayway sa ating paglalakbay ng pananampalataya.
Ang Espiritu Santo ang tanglaw ng simbahan sa pag-unawa sa mga tanda ng panahon. Sa kanyang liwanag, tinatawagan tayo upang kumilos bilang isang sambayanan. Noong linggo ng pagkabuhay, aking binigyang diin na ang ating archdiocese ay hindi ligtas sa mga sugat ng kasalukuyang panahon. Matagal na nating kinakaharap ang malawakang kahirapan. Ngunit pinaaalala pa nito o pinalala pa nito ang madalas na mga ulat ng pagpapatiwakal, lalo na sa hanay ng mga kabataan. Patuloy din ang paglaganap ng karahasan sa loob ng tahanan at lumalala din ang pagkasira ng kalikasan, ang ating likas na tahanan. Bunga nito, nagsagawa tayo ng mga konsultasyong pastoral sa masusing pakikinig sa mga magulang, guro, kabataan at mga tagapaglingkod sa simbahan. Lumitaw ang malalim na dahilan ng mga sugat na ito. 4 na realidad ang malakas na ipinahayag ng ating mga kapanalig. Una, ang mababang kakayanan sa pagtanggap ng katotohanan at mga kabiguan. Marami sa ating kabataan ang lumaki sa kulturang mabilisan ang resulta at madaling pagkakamit ng anumang kanilang naisin. Dahil dito, kapag napapaharap sila sa kabiguan, madali silang manghina at mawalan ng direksyon. Kailangan natin silang sanayin sa tibay ng dibdib, pagtitiis at pananalig sa gitna ng hirap ng kalagayan. Ikawalawa, ang kawalan ng makabuluhang pakikipag-ugnayan. Sa kabila ng koneksyong teknolohikal, marami sa ating mga kabataan ang nakakaranas ng matinding kalungkutan. Sanay sila sa napapanood na screen, ngunit hindi sa makataong pakikisalamuha. Kailangan natin silang muling ipakilala sa kahalagahan ng tunay na pakikipagkapwa. Ikatlo, ang malalim na impluwensya ng social media. Sa walang humpay na daloy ng impormasyon, marami ang naaapektuhan ng huwad na balita, mababaw na pagtingin sa buhay, at mga ideolohiyang ligaw sa katotohanan. Unti-unti nitong binabago ang kanilang pagkilala sa sarili, sa mundo, at maging sa Diyos. Ikaapat, ang pagdami ng mga kabataang may natatanging pangangailangan. Lumalawak ang bilang ng mga neurodivergent, mga batang may autism, ADHD, at learning difficulties, gayon din ng mga differently abled. Marami sa kanila ang patuloy na nakakaramdam na sila'y hindi tanggap, hindi napapakinggan, at hindi pinapahalagahan. Mga kapatid, ito ang tinig ng ating panahon. At sa liwanag ng Espiritu Santo, ito rin ang tinig na dapat nating dinggin, pagnilayan at gawan ng makataong pagtugon. Bilang bahagi ng ating sinodal na paglalakbay, ang sama-samang pakikinig at pagtahak sa landas ng pananampalataya, inaanyayahan ko ang bawat isa, lalo na ang mga pari, laiko, parokya, paaralan at mga organisasyong pangsimbahan
Natugunan ang mga hamong ito sa mga sumusunod na pamamaraan. Matatag na mga programang makakapagpalalim ng tibay ng loob ng mga kabataan. Ituro sa kanila ang kahalagahan ng pananampalataya, pag-asa at paninindigan sa gitna ng kabiguan. Muling buhayin ang kultura ng pakikipagkapwa. Maglunsad ng mga pagtitipon, youth camps, MSK at small groups na makakapagpalalim ng ugnayan at pagmamalasakit sa isa't isa. Itaguyod ang media literacy. Gamitin ang social media bilang kasangkapan ng katotohanan, pananampalataya at mabuting halimbawa. Gawing tunay na inklusibo ang ating pastoral na misyon. Sanayin ang mga tagapaglingkod upang yakapin, unawain at pahalagahan ang mga kabataang may natatanging pangangailangan. Maging simbahan, tayong tunay na may puso para sa lahat. Walang iniiwan, walang isinasakabilang tabi. Mga minamahal, hindi tayo naglalakbay ng nag-iisa. Ang Espiritu Santo ang ating gabay at lakas. Sa kanyang patnubay, ang ating simbahan ay hindi mananatiling tahimik o takot, kundi magiging tinig ng pag-ibig, liwanag ng katotohanan, at daluyan ng pag-asa. Sa bawat pamilya, sa bawat pamayanan, at sa buong arsidiocesis ng Lipa, nawa ay manahan ang Espiritu ng Diyos na nagbibigay buhay sa kanyang liwanag. Tayo'y maging mga saksi ng pag-asa sa gitna ng sugatang mundo. Lagda, Gilbert A. Garcera, Arsobispo ng Lipa. Tayo pong lahat ay magsisitayo at ipapahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalatay naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Halina tayong mga pinagpala ng Ama. Buong taimtim tayong dumalangin at hingin natin ang pag-asang dulot ng banal na Espiritu. Ang atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang kapayapaang kaloob ng banal na Espiritu ang lumukob sa simbahang katolika at madatili nawa itong matatag hanggang sa dulo ng panahon bilang simbahang itinatag ni Kristo, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang mga biyayang kaloob ng Espiritu Santo ang gumabay sa mga bansa sa sanlibutan at ang panukala ng Diyos na papag-isahin ang sangkatauhan bilang kanyang bayan ay matugon nawa ng mga mamamayan sa pamamagitan ng pagpapairal
ng pag-uunawaan at pagmamahalan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pamamatnubay ng Espiritu Santo ay maipagkaloob ng Diyos sa mga taong nasa iba't ibang anyo ng karukaan, kalumbayan at mga tiisin, at mapag-aanawa ng Diyos ang kanilang mga dalahin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang kapayapaan ni Kristo ang manahan sa ating mga tahanan at pamayanan, at makabilang nawa tayo sa mga sinugong alagad ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Amang makapangyarihan, lubusin mong pagalawin sa amin ang iyong Espiritu upang sa tuwin ay matanggap namin ang mga biyayang aming hinihingi na maghahatid sa amin sa iyong kaharian sa pamamagitan ni Hesukristo ang aming Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pangako ng iyong anak, ang lihim ng iyong pag-ibig at paglingap, ay isiwalat nawa ng Espiritu Santo ngayong ginaganap ang paghahaing ito, na siya rin nawang maglahad ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Hesukristo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong iyong nilubos ang ginanap na pagtubos ng iyong anak na si Hesukristo, na siyang nakaluklok sa kanan mo. Espiritu'y lumulukob sa mga taong tinubos na iyong itinatampok bilang kapatid ni Kristo Jesus. Araw ngayon ang pagsilang ng binuong sambayanan ng iyong anak na mahal. Tanang tinubos na bansa, ikaw ang dinadakila. Espiritu'y lumilika ng nagkakaisang diwa. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang nakaririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin
Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at kapangyarihan at kapuritan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, Maawa ka sa amin. Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo ang iyong sambayanan. Sa iyong mga bigay, buhat sa kalangitan. Ang iyong pagpapalang kaloob sa amin ay iyong panatilihin upang laging masaganang dumaloy ang Espiritu Santo at ang aming pinagsaluhan sa pagdiriwang na ito ay magdulot ng pag-unlad sa pamamagitan ni Jesucristo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.